Anong sinabi ng kalabaw nung sinabihan siya ng baka na mabaho siya? Baka ikaw! Corny daw yung joke ko. Eh siya, matulog na ikaw dito. Ay, sus! Ay, sus! Ang bigat! Natulog nga. Natulog ikaw? Ngayon lang siya nalambing naman talaga naman. O, sige po. Ang cute! Lambing! Grabe naman to. Bakit nga ba lumalapit ang mga pusa kapag ka? This is Lance! At sa araw na to, ang tunog na o minsan naman ay bukod sa ito ay paulit-ulit, ito ay gumagawa ng mataas na frequency. And guess what? Yan mismo yung mga tunog na sobrang sensitive sa tenga ng mga pusa. Kaya sa utak nila, ano yun? Patingin ba yun? Para din itong tunog ng maliliit na hayop katulad ng daga. Plus, kung lagi mo sila tinatawag gamit yan, masasanay sila. Parang iniisip nila kapag may pagkain o lambing. Hindi sila lumalapit dahil naiintindihan nila yung mga salita mo, kundi dahil curious sila at umasa sa reward. Pero reminder ha, hindi lahat ng pusa lumalapit. Kapag hindi ka nila kilala, madalas, deadma, yung iba, umiiwas pa. Wala effect. O ayan, marunong ka na ng konting cat language. Ayan lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! This is Lance! At sa araw na to, bakit nga ba takot ang mga pusa sa tubig? Napansin mo ba na kapag binabasa mo sila, nagiging doon sila bigla? Akala ng iba, nag-iinarte lang sila. Pero may reason yan. Sensitive kasi sila sa temperature changes, kaya mabilis silang ginawin. At yung balahibo nila, matagal matuyo, uncomfortable, at saka mabigat sa katawan. Kaya kung maliligo yung cats mo, dapat slowly at warm water or lukewarm water lang. Remember, ayaw nila na nabibigla. Ayun lang, para sa araw na to, God bless, keep safe! Bakit nga ba takot ang mga pusa sa tubig? Bigat. This is Laz! And this is Ivory! At sa araw na to, iikot tayo dito sa CBSU dahil Hahantingin natin yung mga aso para mapabakunahan natin against rabies! let's go! Rabies kasi is a zoonotic disease, ibig sabihin pwede siyang makahawa from animal to humans through bites or saliva. At nakakamatay ito kapag nag-appear na yung symptoms, kapag umabot na yung infection sa nervous system ng mga aso or kahit ng mga tao, wala na gamutan. Ay, amon yung dog! Ayan, sakal ko na! Good boy! Rabies is 100% fatal. Pero good news niyan, it's also 100% preventable through vaccination. Let's go! Okay lang yan para sa mga dogs. Noel. Ano yan? Sabi niya, may hawak kang pantundodok. Look at that one. Ay, kaya mahalaga na mabakunahan natin lahat ng CBSU dogs natin para safe sila at safe din ang ating mga students. Kaya ikaw, fur parent, remember to vaccinate your fur babies as well. Tandaan, prevention is protection! Ayun lang. God bless, keep safe! Ay, ang tapang. Amir, ba't nag-wiggle-wiggle ang buntat? Tukot yan. Scared? Oh, ito na pagkain para sa'yo. Sige na. Kapag na-shoot ka to, ito na yung last reel na papanoorin mo at gagawin mo na yung mga dapat mong gawin. Okay? Damn! Okay, game. Wala mandadaya. Alam mo ba na yung normal days para sa'yo is someone else's dream? So remember to be thankful araw-araw. This is Lance! At sa araw na to, samahan niyo ako sa Agri-Ecotourism Park ng CBSU. Tara! Alam mo ba that bees have to visit thousands of flowers just to make 1 spoon of honey? This is an example of wild honey coming from wild bees from Apis dorsata breviligula. Isipin mo yun, small efforts leads to a sweet success. Ganon din sa buhay natin, yung puyat sa pag-aaral or extra shift sa trabaho o kahit simpleng disiplina, makonti-konting sakripisyo man ngayon, naghihintay naman sa'yo ang matamis na bunga. Kaya next time, kita-kita tayo dito sa CBSU Bright Center here at Agri-Ecotourism Park. God bless! Keep safe!
Pakiramdam mo ba nagkulang ka ngayong araw? Hindi mo naman palaging kailangan maging at your best because every day is your chance to grow. Kahit small steps lang. Ang goal ay maging better than who you were yesterday. And remember na i-celebrate yung mga wins mo from time to time. Dahil ibig sabihin lang nun, you are moving forward. At tandaan, ang buhay ay hindi karera. Di ba po? Di ba po? This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba kung ano ang tawag sa grupo ng mga baka? Sa English ay herd, sa Tagalog ay kawan. Ay alam mo na para sa araw na to, ang dami nila! Guys, cute! Wow! Alam mo yung mga itim, brown, and white. Pero ang usual na color ng mga baka, kulay puti. Baka din yun eh. Moo! Ay, nadedeo yung baby. Calf. Ang tawag dyan. Moo! Ang cute. Ang dami. Sila ay pinapastol na ngayon dahil magkagabi na. Kailangan na nila mapunta sa safe place. Okay. Ang dami nila pagkain dyan pa. Minsan pakiramdam mo parang ang gulo-gulo-gulo-gulo. Ang gulo-gulo ng mundo, ang gulo-gulo ng isip mo, nakaka-overwhelm, nakakatakot. Pero huwag kang mag-alala dahil ang buhay ay parang alon. Malakas man yung hampas sa ngayon, huhupa din yan, lilipas din yan. Kasi nga, that always comes after every storm. Lalo na kapag kasama mo si Lord. Ano nga ba ang nauna? Ang itlog o ang manok? Pause mo muna ang video na ito at i-comment ang sagot mo. This is Lance! At sa araw na to, isa ito sa pinakasikat at pinagdedebatehan na tanong sa buong mundo. Pero ang sagot dito ay depende kung ang pinagbabasehan ba ay science o creation story sa Bible. Ayon sa science, itlog ang nauna. Bakit? Kasi milyon-milyong taon bago pa magkaroon ng manok, meron ng dinosaurs, reptiles, at mga sinaunang ibon na nangingitlog. Ibig sabihin, matagal nang nag-e-exist ang itlog bago pa magkaroon ng pinakaunang manok. Ate Lance, kung nauna ang itlog, paano nabuo ang unang manok? Yung itlog na yon ay nagmula naman sa isang ibon na halos malapit na sa manok. Pero, hindi pa rin yun yung eksaktong manok na meron tayo ngayon. Habang nabubuo ang sisiw sa loob ng itlog, nagkaroon ng genetic change o mutation. Na-develop ang sisiw, na-hatch, at lumabas ang pinakaunang tunay na manok. Sa kabilang banda, ayon naman sa creation story sa Biblia, nilikha ng Diyos ang mga hayop ayon sa kanilang uri. Ibig sabihin, kung susundin ito, nauna ang manok. Una munang nilikha ang mga hayop bago sila nangitlog. Kaya next time na may magtanong sa'yo kung ano ang nauna, tanungin mo rin muna sila kung based ba sa science o sa creation. Ayun lang muna para sa araw na to. Team itlog ka ba o team manok? Yes! Alam mo ba kung ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? This is Lance! At sa araw na to, hindi agila, hindi rin tarsier, kundi ang kalabaw! Hi, Donna! Ang scientific name ng mga kalabaw ay Bubalus bubalis. Isa sila sa pinakamasisipag na hayop sa Pilipinas, kaya naging simbolo sila ng sipag, tiyaga, at lakas ng mga Pilipino. Alam mo ba na kayang mabuhay ng mga kalabaw ng mahigit 20 years kung maalaga ang pag-aalaga sa kanila? Tama ba? At pagdating naman sa lakas, grabe! Kaya nilang humila ng mabibigat na araro at kariton ng ilang oras kahit mainit pa ang panahon. Lalambing siya. Yung anak naman ng kalabaw ay tinatawag na bulo o calf. Kahit mukhang seryoso at mabagal, kalmado at maamo naman talaga sila. Lalo na kung mabait ang trato sa kanila. At ito pa, makapal ang balat nila pero sensitive pa rin sila sa init. Mas gusto nilang naliligo sa tubig at madalas mo silang makikitang naglalaro sa putik. Nakarelax na siya, nakaligo na yan at covered na ng putik kaya natutulog na. Diba, Tolits? Kaya next time na makakita ka ng kalabaw, hindi lang sila simpleng hayop sa bukid. Simbolo sila ng sipag, tiyaga at tibay ng pusong Pilipino. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Sus!